Okay, final testing tayo. Ayan na si Promax. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okay, welcome back sa ating channel. So meron tayong gagawin ngayon. Bali, tanggap to ng kapatid ko kahapon. So may pinuntahan ako kahapon. So siya yung nakatanggap nito. Isang Promax na yan yung kanyang model number. So ang problema daw niya ay wala siyang indicator light. So saksak mo. Yan, wala siyang indicator light. Tapos yung ginawa niya, nag-voltage checking daw siya dito. Okay naman daw yung kanyang 12 volts, 5 volts. Pero hindi na niya na-test yung ibang supply. So, hinintay tayo. So, siya yung ano ngayon dito. Siya na yung mag-troubleshoot dito. Ali, ako na lang yung taga-video. So, sasabihin na lang natin mga bro kung ano yung gagawin niya. So, ayan. Mag-voltage checking ka. Voltage checking. Okay. Voltage checking. Okay, check mo yung bali ano na yan, naka-plug in na yan. Wala pa siyang indicator light. Check mo yung kanyang 12 volts. Saan yung 12 volts? Ayan, 12 volts. Okay, meron siyang 12 volts. Check mo yung mga coil. Yung malaki yung coil na yan. So, yan yung kanyang 5 volts. Yung isang coil, maliit. Yan naman yung 1.2. So, ngayon naman, check natin yung kanyang itong IC na yan, 11 na close up natin. Ako, hindi mabasa. Hello, ano yan? 1118 yan. Dual output yan mga bro. 1.8 at saka 3.3. So, check natin yung kanyang 3.3. So, ito yung kanyang 3.3. So, pin number 1, yung 5.6, 3.3 yan. Ayan, wala siyang 3.3. So, automatic yan. Wala din tayong marireading yan na 1.8. Ay, wala siyang indicator light. Check na natin kung may shorted. Kung shorted or leak. So, bali ano na tayo. Doon na tayo sa ground. Yung black. Check lang natin itong terminal niya. So, meron naman siyang okay naman siya. Okay naman. Yung 1.8. So, okay na. Mataas naman yung reading. Okay. So, bali yung input nito, ito, pin number 4. Natin. Ayun, 5.1 volts. Meron siyang 5 volts na in. Pero dapat itong kanyang 3.3 ito, pin number 5 and 6. Dapat meron na yan. So, wala siyang 3.3. Yan. Hindi naman siya mainit. Okay, ang gagawin natin, subukan muna natin injikan to ng external voltage 3.3. Check natin kung iilaw yung ating indicator light. Pag umilaw siya at nag-switch, ibig sabihin ito lang yung problema. Wala nang problema sa kanyang ibang circuit like memory or kanyang MCU. Okay, prepare mo yung natin, yung power supply.
Oh, sige. Sige, come. Jay, kabin mo din ah. Pagkitan mo ito. Ito. Okay, bali set up mo sa ano, 3.3. O sige, kita naman 3.3 volts. Yan. Okay, tusukin mo ngayon yung ano, ikaw na yung mag-inject sa pin 5 at 6 ng ating 1118. So, i-injectan lang niya yung 3.3. Check natin kung ano muna, huwag mo nang isasaksak yung ano, huwag mo muna isasaksak yung unit. Okay. So, mapapansin nyo kung mapapansin nyo yung kanyang power supply. Sige, ano mo lang, kung hindi siya mag-high ampere. Okay, okay naman, walang high ampere. Hindi nag-high ampere yung ano natin, power supply natin. Okay, ano mo siya, saksak mo siya. Ayun nagka-ano na siya mga bro, nagka-indicator light siya. Monitor mo ngayon yung kanyang 3.3. So, stable naman. So, bali naka-ano siya, naka-inject siya sa pin number 5 and 6. Yung 3.3 volts out ng IC na wala tayong masukat kanina. Try mong tanggalin yung ano mo try mong tanggalin yung in-inject mo. Kung andun buhay na mga bro yung kanyang yung kanyang indicator kahit na nakatanggal. So, i-monitor mo ngayon or ipindot mo na yung kanyang power on kung magpa-power on siya. Ayun, hindi siya stable. Pansin nyo? Sige, ito lang dyan. Gumagalaw-galaw. 3.1, 3. Okay, medyo ano yan mga bro, hindi pa yan normal. Sige nga, ano mo nga, kung nag-backlight na siya. Nilaw yung kanyang backlight. Ayun nabuhay naman yung kanyang supply. 3.3 pero hindi yan stable. Kailangan nating i-fix yan kahit 3. Kahit ano man lang, kahit 3.2 kasi 3.1 eh. Ayan, 3.1 siya. Nakatanggal na yung ano dyan nakatanggal na yung tanggalin mo yung tester mo para makita nila. Nakatanggal na, mag-green na siya. Okay, sukatan mo ulit. Ayan, 3.1. 3 so hindi yan stable. Mainit ba? Check mo ngayon yung kanyang 7 and 8, yung 1.8. Yan yung stable, yung 1.8. Pin 7 and 8. So, wala tayong pamalit dyan eh. Wala akong pamalit na 1118. So, ang gagawin na lang natin dyan, iahang natin yung pin number 5 and 6 ng ating dual output na regulator IC, yung 1118. Kasi yan yung hindi stable, yung 3.3. Ayan 3.1 lang. Kahit pumalo man yan lang stable na 3.2, tapos hindi siya gumagalaw yung third at saka fourth digit niya. So, hindi yan, mga bro, hindi yan normal. Okay? Okay. Yung gagawin mo, bali, hang mo lang yung dalawang paa, pin number 5.
Yan. Kasi magkasama na yan eh. 5 at 6. Ihang mo yan. And then maglalagay tayo dyan ng external supply. Pero kung may pamalit kayo, mas maganda palitan nyo na lang. Palitan nyo na lang tong IC na to. Kasi mas maganda. So yung gagawin lang natin dito, another technique or paraan para maayos yung ganitong sira kahit na wala kayong pamalit na exact replacement. So pero mas maganda kung meron kayong exact, palitan nyo na lang. Okay, kuha ka ng adjustable doon na adjustable buck converter natin. So ito yung lalagay natin, yung palagi nating ginagamit. So ayan, napakatibay din to mga bro. So kahit 3 wires lang yan, input na positive, ground at saka yung output. I-adjust na natin sa 3.3. Okay. Sige, pakita mo yung ihang muna yung pin number 5 and 6 ng ating IC na 1118. So, ito natanggal na niya yung ayan, as in natanggal mga bro. Yung pagtanggal niya, nabali yung paa. Bali yan na yung output ng 3.3. So, yung sumunod dyan, pin number 7 and 8, yan yung 1.8. So, lalagay na lang niya yung ating buck converter. So, ayan, bali na ilagay na niya yung ating buck converter. Sige, set up mo na sa 3.3 volts. Tatakpan yung tester. So, ayan, 3.29. Okay na yan. Hindi na sakto sa 3.3. Pasok na yan. Okay, connect mo na yung output ng ating buck converter sa pinanggalingan ng pin number 5 and 6 ng 1118. So, ayan na yung kanyang setup. So, yung in ng ating buck converter, 5 volts. Yung out niya, 3.3. Okay, sukatan mo. Ayan. Ayan, meron na siyang standby. Ayan. Check natin yung kanyang 3.3. Ayan, 3.27. Hindi na gumagalaw. Pindot mo yung pindot mo na. Yung kanyang 1.8. Check mo din yung 1.8. So, ayan. Sa bagay yung 1.8 kanina, talagang stable naman yan eh. Kahit na iisang IC yung pinanggalingan. Yung 3.3 lang yung hindi normal kanina. Nagiging 3.1. So, yung 3.2, okay na yan. Pakita mo yung display. Okay. Lagyan mo ng signal, antenna. Okay, final testing tayo. Ayan na si Promac. Oh, ayan, kung nagustuhan nyo yung ating video,
like, share, and subscribe. Ano to? Sasaraduhan na namin.